inaming nagde-date na sila. Cesar Montano, itinalagang bagong miyembro ng Optical Media Board. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Isang Chinese ang arestado sa isang bypass operation sa Quezon City. Humigit kumulang 2 kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa suspect. Narito ang report ni Dante Perelio. Sa surveillance video na kuha mismo ng mga taga-PIDEA, makikita ang isang lalaking may dalang bag na lumapit sa isang nakaparadang kotse sa bahagi ng Timog Avenue sa Quezon City. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Ilang saglit pa, pinalibutan na ng mga operatiba ng Intelligence Investigation Service ng PIDEA ang kotse. Di na nakapalagang Chinese national na si Clarence Chen Go nang arestuhin siya matapos kumagat sa ikinasang buy-bust operation ng PIDEA. Nakabalot pa bilang Christmas gift ang humigit kumulang 2 kilo ng hinihinalang shabu na nakumpiska kay Go. May street value ito na 5 million pesos. Nakuha rin sa kanya ang budal money na ginamit ng mga ahente para ma-entrap siya. Todo tanggi naman ni Go nang tanungin siya ukol sa dala niyang iligal na droga. Sir? Hindi na? Hindi alam na. Hindi alam. Hindi mo alam. 3 buwan ring minatsagan si Go bago bumagsak sa kamay ng PIDEA. Matapos utusang magdeposito ng 360,000 pesos noong January 28 ang nagpanggap na buyer sa isang bangko. Nakipagkita si Go para kunin ang balanse ng 3.6 million pesos na napagkasunduan. Naglakad lang to, going to this car. Sa amin to kasing kotse na to eh. So, just walk casually. And then, nagkaroon ng transaksyon sa loob. So, dito na namin siya hinuli. Dito na rin nagpalitan ng yung balance na pera. Iniimbestigahan pa ng PIDEA kung kabilang si Go sa sindikato ng Hong Kong Triad na sinasabing responsable sa pagpapasok sa bansa ng mga chemical at laboratory equipment sa paggawa ng droga. Para sa unang balita, Dante Perelio, reporting. Kargador sa Pier, patay matapos masagasaan ng trailer truck habang tumatawid sa Tondo, Maynila. Pauwi na ang biktima galing daw sa isang inuman na maganap ang aksidente. Narito ang report ni Maria Bulaklak Cosente. Napahagulgol na lamang si Evelyn Reyes. Di nito matanggap na sa isang iglap, mawawalan siya ng katuwang sa buhay. Pasado 12:00 ng hating gabi nang masagasaan ang anak nitong si Elizalde Reyes, 38 taong gulang at kargador sa Pier. Pauwi na raw sana si Elizalde sa kanilang bahay mula sa pag-iinom ng mahagip ng isang sasakyan sa pagtawid sa may Zaragoza Street, malapit sa Pier 4 sa Tondo, Maynila. Isang trailer truck daw ang nakasagasa rito. Wala na po, anong pangaanin ko, wala na. Ilan ang kailangan ko po mga apo ko. Ilan ang apo yung pinakakanin ma. Walang nakakuha sa plaka ng trailer truck. Patakas na humarurot daw kasi ito agad. Problema ngayon ng pamilya kung saan huhugot ng pera para sa pagpapalibing. Naman driver, kung sino ka man, maawa ka naman sa anak ko. Ano lang naman sa'yo, kung may konsensya ka. Ito ang unang balita mula sa Maynila, Maria Bulaklak Center reporting. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang isa pang suspect sa pananaksak sa isang estudyante ng UP Diliman. Naganap po ang krimen sa loob mismo ng opisina ng University Student Council. Narito ang report ni Haji Rieta. Sa kuwang ito, mababakas pa ang dugo sa opisina ng University Student Council, kung saan sinaksak ang 21 taong gulang na si Lorde Camille Hina, 4th-year political science student ng UP Diliman. Sa litrato ito naman, kita raw ang mga silang nakatumba na ayon sa kumuha nito ay dahil nanlaban si Lorde. Kwento ng kaibigan ni Lorde, pasado na ng hapon nang pumasok sa opisina ang 2 lalaki na nagpakilalang tattoo artist. Nagtanong daw ito tungkol sa magaganap na UP Fair. Wala nakakita sa kanya. Tapos, hinalam ko na yung susi from AUSC. Tapos, binuksan ko na po yung door, nakita ko siya nakahandusay, duguan, medyo gumagalaw pa siya. Medyo lang. Tapos, ano nangyari? Hindi na siya makapagsalita. Hindi ko makita yung fez niya kasi duguan na yung fez niya. Pasado 3 naman nang mapansin daw ng gwardya ang isang lalaki. Pagbaba nito, may dala na itong bag kaya niya sinita. Sabi ko sir, i-check muna natin for sure. So, nagmamadali siyang lumabas, patakbo at minumura ako na hindi magandang salita.
So, pinilit kong lapitan siya. Abang palapit ako, patakbo siya ng patakbo. So, nagkaroon ako ng ideya na hindi maganda to. Nakipaghabulan pa raw ang suspect na may bakas pa ng dugo sa ng pantalon. Nang ma-corner, nakuha sa kanya ang bag laman ng nawawalang laptop ng biktima. Nahulihan din siya ng ice pick. Nakita ko po. Anong ginawa niyo? Nakita ko po na pinalo niya po. Bakit mo, ano ba intensyon niyo? Sinama niya lang po kasi sabi niya po, trabaho tayo. Agad ay sunugod sa Capitol Medical Center sa Quezon City ang biktima. Sa kabila ng nangyari, may ilan pa rin akong namataan sa UP kabilang ang ilang nagja-jogging. Panawagan nila, higpitan pa ang seguridad sa campus. Kasi students naman na lives are at stake. So kailangan mas higpit yung seguridad? Yeah. Hindi ka ba natatakot na gabi ka mag-jog? Hindi naman. May kasama naman ako kaya okay lang. Para sa unang balita, Haji Rieta, reporting. Naharap sa reklamong grave threats o serious illegal detention ang lalaki ng hostage ng isang empleyado ng Navotas Polytechnic College. Halos 5 oras ang itinagal ng hostage taking bago sumuko ang suspect. Darito ang report ni Ian Cruz. Nabulabog ang Navotas Polytechnic College nang mang-hostage ng isang staff ng kolehiyo ang dati nitong estudyante na si Esmeraldo Garcia III. Kinilala ang biktima na si Ami Perez. Umiyak na kwento ng student assistant na si Maria Maureen. Muntik na rin daw siyang ma-hostage nang pumasok sa kanilang kinaroroonan ang suspect. Wala po. Tapos sabi niya, importante po kailangan niya. Tapos si Chia Lampa, tulad ni Maria, sinuwerteng makatakas din daw. Yung kasama ko, yun po yung hinawakan niya sa braso tapos pinasok niya na dito sa loob. Nung narinig ko, sumisigaw na siya dito sa loob. Doon po ako nagkaroon ng pagkakataon na lumabas dito sa office. Ang isang profesor, nakita raw si Garcia habang bihag si Perez. Gunting ang hawak niya at nakaupo silang dalawa sa may bungad ng pinto, nakaharap dun sa... Kasi pagpasok mo, ganyan pinto tapos pagkanan mo isang pinto, papasok sa office. Ano posisyon nila? Nakaupo parehas. Naluluhan namang binantayan ng presidente ng eskwelahan ang pangyayari sa labas ng campus. patigpitan na security. Kabili-bili na po kasi yan na pagka may papasok, kailangan titingnan nila, lalo na kung di eskwela. Bago mag alas 9 ng umaga, nabuo na ang crisis committee at dumating din ang mga opisyal ng Navotas. Maya-maya pa, pinalibutan ng mga miyembro ng pulis at SWAT ang kolehiyo. Sa negosasyon, nagdemand si Garcia na may makausap